Maagang namulat sa realidad ng mundo si Roberto, alam niyang kapag hindi ka nagsumikap sa buhay ay hindi mo makakamit ang iyong pangarap. Tanging ang ina lamang niya ang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid, maagang pumanaw ang kanyang ama, kaya napunta sa ina ang lahat ng responsibilidad nito. Ganon na lamang ang lungkot ni Roberto, sapagkat hindi na siya makakapagpatuloy ng pag-aaral. Ikalimang baitang pa lang siya noon, gustuhin man niyang makapag-aral ay ninais na lamang niya maghanap buhay. Matanda na rin ang kanyang ina, at may sakit na rin itong iniinda kaya hindi na nito kaya pang makapaghanap buhay. Bagamat bata pa ay wala pa siyang ganoong alam na trabaho. Nang isang araw, ay nakita niya ang kanyang mga kaibigan na hindi na rin nagpatuloy sa pag-aaral. Sinama siya ng mga ito sa pangangalakal ng basura, upang may benta at pagkakitaan. Sa maliit na halagang kanyang kinikita ay pinambibili niya ito ng pagkain upang may maiuwi sa kanilang bahay. May mga kapatid naman si Roberto, ngunit dahil nga sa hirap ng buhay, ay nakapag-asawa na ang mga ito. Tumutulong naman ito sa kanilang ina kung ito ay nakaluluwag. Tanging siya lamang at kanyang ina ang magkasama sa isang maliit na kwarto. Laging sinasabi ng kanyang ina, na mag-aral ka anak, mahirap yung wala kang tinapos. Sumagot naman ito, nanay marunong naman na po ako magbasa at sumulat. Kahit gustuhin ko man po mag-aral ay hindi ninyo na ako kayang suportahan. Ayokong maging pabigat ako sa inyo, kaya kahit sa maliit na bagay ay gusto kong makatulong. Maaga pa lang ay gumigising na si Roberto, pumupunta siya sa pamilihan, hindi para mamili, kundi para manguha ng mga gulay na mapapakinabangan pa. Minsan ay inuuwi niya ito, o kaya naman ay binibenta sa maliit na halaga. Nagkargador din siya sa palengke. Iba't ibang klase ang trabahong pinasok niya, wala naman masama sa kanyang trabaho dahil marangal naman ang mga ito. Minsan pa nga ay nakakasalubong niya ang kanyang mga kaklase noon, pinagtatawanan siya dahil sa kanyang dumi at amoy. Ngunit binabaliwala lamang niya ito, sino ba sila, hindi naman sila ang bumubuhay sa akin. Patuloy lamang siya sa pagtatrabaho hanggang siya ay magbinata. Sa maliit